Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Itong araw na ito ay masasabi natin isang pagdiriwang nung pinakamahalaga at pinakamakabuluhang pangyayari na nangyari sa kasaysayan ng buong sangkatauhan, at ito ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. At dahil diyan ay magpapahinga muna tayo sa pag-aaral ng pangalawang Pedro. At ating titignan ngayon ay ang mga ebanghelyo. Lalo na dito sa ebanghelyo ni Lucas. No, dito sa ang setting nitong pag-aaralan natin ay doon mismo sa araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. At mayroon siyang 2 disipulo na mula sa Jerusalem ay pauwi papuntang Emmaus. At dito natin ipupukaw ang ating atensyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Titignan natin yung tugon nitong 2 disipulo ni Jesus doon sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Makikita natin nila yung iba't ibang karanasan na kanilang dinanas, no? At makikita rin natin dito nung sila ay naglalakbay, meron silang nakasamang isang tao na una ay hindi nila nakilala, pero sa bandang huli ay makikilala rin nila na ito pala ay ang muling nabuhay na si Hesukristo. At lang lahat ng ito ay makikita natin dito sa ebanghelyo ni Lucas, sa Lucas chapter 24, at medyo mahaba-haba ang ating talata. Ito ay magsisimula sa verse 13 hanggang verse 32. Kaya kung pwede sana tayo ay magsitayo at ating babasahin ang ating pangunahing talata. Ang titulo ng ating mensahe sa hapong ito ay Ang Daan Patungong Emmaus. Babasahin ko simula sa verse 13 hanggang verse 32. Narito, 2 sa kanila ay pumunta ng araw ding iyon sa isang nayon na tinatawag na Emmaus. May mahigit sa 11 kilometro ang layo nito sa Jerusalem. Sila ay nag-uusap sa isa't isa patungkol sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari. Habang sila ay nag-uusap at nagtatalo, nangyari na si Jesus ay lumapit at sumama sa kanila. Ang kanilang mga mata ay pinapanatiling hindi makakilala sa Kanya. Sinabi Niya sa kanila, "Ano ang pinag-uusapan ninyo habang kayo ay naglalakad at malungkot ang inyong mukha?" Ang isa na nagngangalang Cleopas ay sumagot. Sinabi niya, "Ikaw lang ba ang tanging naninirahang pansamantala sa Jerusalem na hindi nakaalam ng nangyari sa mga araw na ito?" Sinabi niya sa kanila, "Anong mga bagay?" Sinabi nila sa kanya, "Ang mga bagay na patungkol kay Jesus na taga Nazaret. Siya ay isang propeta. Sa harap ng Diyos at lahat ng mga tao, siya ay makapangyarihan sa gawa at salita." Verse 20, "Siya ay ibinigay ng mga pinunong saserdote at ng mga pinuno namin upang hatulang mamatay at ipako sa krus. Ngunit umaasa kami na siya ang tutubos sa Israel. Bukod sa mga bagay na ito, ngayon ang 3 araw mula nang mangyari ang mga bagay na ito. Higit pa rito, nagtaka kami sa sinabi sa amin ng ilan sa mga kasama naming babae. Pumunta sila sa maaga sa libingan. Sila ay pumunta sa amin nang hindi nila nakita ang katawan ni Jesus. Sinabi rin nila na sila ay nakakita ng isang pangitain ng mga anghel. Ang mga anghel ay nagsabi, siya ay buhay. Ang ilan sa mga kasama namin ay pumunta sa libingan. Nakita nila ang tulad ng sinasabi ng mga babae, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo ay mga hindi nakakaunawa at hindi makapaniwala agad sa lahat ng mga sinabi ng mga propeta. Hindi ba kinakailangan dumanas ang Mesiyas ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" Ipinaliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga kasulatan ang mga bagay patungkol sa kaniyang sarili. Ipinaliwanag niya ito simula sa aklat ni Moises
hanggang sa aklat ng lahat ng mga propeta. Sila ay papalapit na sa kanilang pupuntahan at siya ay waring pupunta pa sa malayo. Siya ay pinilit nila at sinabi, manatili ka na muna sa amin sapagkat gumagabi na at patapos na ang araw. At siya ay pumasok upang manatiling kasama nila. At nangyari na sa kanyang pagdulog sa hapagkainan na kasama nila, kinuha niya ang tinapay at pinagpala. Pagkaputol niya nito, ibinigay niya ito sa kanila. At nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. At siya ay naglaho mula sa kanila. Sinabi nila sa isa't isa, hindi ba nag-aalab ang ating mga puso habang kinakausap niya tayo sa daan? Hindi ba nag-aalab ito habang ipinaliliwanag niya sa atin ang mga kasulatan? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa pagkakataon na aming mapag-aralan ang inyong salita. Naway ang bawat salita na aming maririnig mula sa inyong banal na aklat ay hindi lang manatili sa aming isip, kundi ito ay bumaba hanggang sa aming mga puso. Sana ang bawat aral na aming matutunan ay aming maisabuhay. Panginoon, salamat sa sakripisyo na inyong ginawa 2,000 taon na ang nakakaraan. At itong aming pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng aming tagapagligtas ay isang katagumpayan ng lahat ng nagtitiwala sa Kanya at sa inyo, Diyos Ama. Naway pagpalain niyo po sana kami sa oras na ito sa aming pakikinig sa inyong salita. Huwag niyo po sanang hayaan din na kami ay gambalain ng kaaway. Muli, tinataas namin sa inyo ang nalalabi pang oras sa hapong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo ho tayo. Alam niyo itong paglalakbay nitong 2 disipulo ni Jesus patungo sa Emmaus, nagkaroon siya ng karanasan. Sila ng karanasan. At ang mga karanasan na ito ay naihati ko sa 3. Una, yung karanasan ng isang pusong nagdadalamhati. Pangalawa ay yung karanasan ng isang pusong nagtatanong at nagsasaliksik. At yung pinakahuli ay ang karanasan ng isang pusong nag-aalab. Alam niyo ang detalye nitong pangyayari sa Emmaus ay makikita lamang natin dito sa Ebanghelyo ni Lucas. Do dito sa Ebanghelyo ni Marcos nabanggit ito, pero hindi katulad ng doon sa Ebanghelyo ni Lucas na kung saan ay binanggit ang bawat detalye. At makikita rin natin sa talatang ating binasa, 2 klaseng magkaibang emosyon. No? Ang unang emosyon ay nakita natin yung kanilang pagdadalamhati na umabot hanggang sa pinakasukdulan ng kanilang kagalakan. At yan ay dahil sa nalaman nila na ang kanilang Panginoon ay muling nabuhay. At yun ang ating makikita sa hapong ito. Ngayon, itong 2 disipulo ni Jesus ay lumalakbay daw, papuntang Emmaus galing ng Jerusalem. At sila raw ay mahigit 11 kilometro itong nilakbay nila mula Jerusalem hanggang Emmaus. At kung ito ay idadaan natin sa oras, ito ay mga 2 hanggang 2.5 oras na paglalakbay. Yung usual na lakad natin. Ngayon, itong kamatayan ni Jesus ay sariwa pa sa isip nitong mga disipulo ni Jesus. Kaya noong mga panahon na yon sila ay nagdadalamhati. Ang kanilang inaasahan ng magliligtas sa kanila ay nakita nilang nakapako na sa krus at namatay. Kaya yung pag-asa na yon ay nadurog kasama ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ito yung kanilang pusong nagdadalamhati. At dito makikita natin yung istorya simula sa verse 14 hanggang 17. Ang sabi sa verse 14, narito 2 sa kanila ay pumunta ng araw ding iyon sa isang nayon na tinatawag na Emmaus. May mahigit sa 11 kilometro ang layo nito sa Jerusalem. Sila ay nag-uusap
sa isa't isa patungkol sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari. Habang sila ay nag-uusap at nagtatalo, nangyari na si Jesus ay lumapit at sumama sa kanila. Ang kanilang mga mata ay pinapanatiling hindi makakilala sa Kanya. Sinabi niya sa kanila, ano ang pinag-uusapan ninyo habang kayo ay naglalakad at malungkot ang inyong muka? Nung sila ay nag-uusap, nagtatalo pa raw nga tungkol dito sa pangyayari na nangyari sa kanilang Mesiyas, na inaasahan nilang magliligtas sa kanila, meron daw na nakisabay sa kanila sa kanilang paglalakbay. Hindi nila namukaan itong taong ito dahil hindi pinayagan ng Diyos na siya ay makilala nitong dalawang disipulo na ito. At habang sila ay naglalakbay, nung marinig ni Jesus ang kanilang pag-uusap at pagtatalo-talo, nakisali na rin siya. At ito yung kanyang naging katanungan. Sabi niya, ano ang pinag-uusapan ninyo habang kayo ay naglalakad at malungkot ang inyong muka? Ngayon, itong ginawa ni Jesus, yung paglapit niya sa kanila, ito ay yung tinatawag natin sa wikang Ingles na it is an act of compassion. Dahil siyempre, alam ni Jesus yung pangyayari. Siyempre, siya yung naipako at muling nabuhay, di ba? Alam ni Jesus ang emosyon nitong dalawang disipulo na ito. Dahil sa hindi pa nila naiintindihan ang kabuluhan ng muling pagkabuhay ni Jesus, sila ay malungkot pa rin. Dahil ang sariwa sa kanilang mga isip ay ang pagkamatay ng kanilang Mesiyas. Kaya sila ay malungkot. No? Sila ay nagdadalamhati. Yung kanilang pag-asa sana na magliligtas daw sa kanila, nakasama ng naipako doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi nila maintindihan pa ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya kahit na narinig na nila na yung libingan ni Jesus ay walang laman, walang epekto ito sa kanila. Bakit? Hindi nga nila pa maintindihan ang kabuluhan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pero nung nagtanong si Jesus sa kanila, ano ba ang pinag-uusapan nyo? Ito yung kanilang naging tugon. Tingnan natin sa verse 18. Ang sabi niya, ang isa na nagngangalang Cleopas ay sumagot, sinabi niya, ikaw lang ba ang tanging naninirahang pansamantala sa Jerusalem na hindi nakaalam ng nangyari sa mga araw na ito? Sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? Sinabi nila sa kanya, ang mga bagay na patungkol kay Jesus na taga Nazaret. Siya ay isang propeta. Sa harap ng Diyos at lahat ng mga tao ay makapangyarihan sa gawa at salita. Siya ay ibinigay ng mga pinunong saserdote at ng mga pinuno namin upang hatulang mamatay at ipako sa krus. Ngayon, bago ang lahat, bago ko ipaliwanag yung pangyayari, yung dalawang disipulo, isa lamang ang binanggit dito na may pangalan. At ano ang pangalan niya? Cleopas. Ngayon itong si Cleopas, maaari ay kaya nabanggit, ay kilala din kasi ng mga mambabasa ni Lucas, no? Maaring kilala siya kaya binanggit. No, yung isang tradisyon na nababanggit parate, itong si Cleopas daw ay isang tiyuhin ni Jesus na kapatid ni Jose, na tatay ni Simeon, na isa sa mga leader ng iglesia ng Jerusalem. So yun ang isang tradisyon na naipasa na pagkakakilala dito kay Cleopas. Ngayon, itong si Cleopas at yung kanyang isang kasama, nabigla no, doon sa tanong ni Hesukristo. Kaya napatigil sila no? At ang sinabi nitong dalawa, ang sabi nila kay Jesus, ikaw lang ba ang tanging naninirahang pansamantala sa Jerusalem na hindi nakaalam ng nangyari sa mga araw na ito? Ngayon, yung sagot nila ay hindi pamimiloso po. Naniniwala ako na hindi sila namimiloso po. Talagang nabigla sila kung bakit hindi alam ni Jesus yung pangyayari. Very fresh ang news. No? Katatapos lang ng kamatayan nung ipinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. 3 araw pa lang ang
na daraan. Kaya sila ay nagtataka, bakit walang kaalam-alam si Jesus? Ngunit si Jesus, imbis na masaktan o ma-offend dun sa sinabi nila, at dahil siya ay naaawa, dahil nakita nga nila na sila ay malungkot, tinanong niya, anong mga bagay ba yung binabanggit nyo? Anong mga bagay ba yan? At dito sa puntong ito, ay ibinuhos na nitong dalawa itong kanilang pagdadalamhati dahil doon sa pangyayari. Ibinuhos na nilang lahat ito kay Jesus. Alam niyo ang tawag ng mga Hudyo kay Jesus ay kadalasan ay propeta. Ang tingin kay Jesus ay propeta. Hindi lamang dahil ito ay hindi lang propeta, kundi isang propeta na taga Nazareth. Hindi lamang dahil ito ay kasama sa propesiya, kundi si Jesus din mismo kasi, no, iniugnay niya ang kanyang sarili sa mga propeta. Tingnan natin sa Lucas chapter 4 verse 23 and 24. Ang sabi rito, sinabi ni Jesus sa kanila, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang talinhagang ito. Manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Ang anumang narinig naming ginawa mo sa Capernaum ay gawin mo rin dito sa sarili mong bayan. Sinabi niya, totoong sinasabi ko sa inyo, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. He was referring it to himself, yung propeta na binabanggit dito. At yan ang pananaw ng mga tao kay Jesus, na siya ay isang propeta na taga Nazareth. Tingnan natin sa Mateo chapter 21, verse 10 at verse 11. Ang sabi rito, pagpasok niya sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod na sinasabi, sino ito? Sinabi ng napakaraming tao, siya ay si Jesus, ang propeta na taga Nazareth ng Galilea. Para sa mga Hudyo, siya ay isang propeta lamang. Na sa aking paniniwala, ito ay mali sa pagkakakilala nila kung sino si Jesus. Para kay Pedro, si Jesus ay ang Kristo. Para sa iba pang mga disipulo ni Jesus, ang sabi rito, siya ay isang propeta na makapangyarihan sa gawa at salita. At itong dalawang disipulo ni Jesus, naikwento sa kanya ang istorya kung paano pinagkaisahan daw nitong mga pinunong saserdote at nitong mga namumuno sa kanila, kung paano pinagkaisahan si Jesus na naisakdal at nahatulan ng kamatayan at ipinako sa krus. Ikinuwento ito nitong dalawang disipulo kay Jesus. Na masasabi ko, itong pangyayari na nangyari kay Jesus, yung kanyang kamatayan, hindi nila inaasahan ito. Hindi nila ine-expect na si Jesus ay mamamatay at ipapako doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi nila inaasahan ito dahil ang inaasahan nila kay Jesus ay ililigtas sila mula doon sa paghihirap na dinaranas nila. Pero anong nangyari? Si Jesus ay ipinako sa krus katulad ng isang pangkaraniwang kriminal. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangan mangyari yan kay Jesus. Kaya kung titingnan natin ang susunod na mga bersikulo sa verse 21 hanggang verse 24, ang sabi rito, ngunit umaasa kami na siya ang tutubos sa Israel. Bukod sa mga bagay na ito, ngayon ang ikatlong araw mula nang mangyari ang mga bagay na ito. Higit pa rito, nagtaka kami sa sinabi sa amin ng ilan sa mga kasama naming babae. Pumunta sila ng maaga sa libingan. Sila ay pumunta sa amin nang hindi nila nakita ang katawan ni Jesus. Sinabi rin nila na sila ay nakakita ng isang pangitain ng mga anghel. Ang mga anghel ay nagsabi, siya ay buhay. Ang ilan sa mga kasama namin ay pumunta sa libingan. Nakita nila ang tulad ng sinabi ng mga babae, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sila ay umaasa
na si Jesus sana ang tutubos sa kanila. Ang tutubos sa Israel. Ang inaasahan nila ay magkaroon sana ng isang strong man o isang leader na merong isang leader na may army, no? Meron siyang anong tawag dun sa Tagalog? Sandatahan ba? Hukbong sandatahan, di ba? They were expecting that, na dapat meron siyang hukbong sandatahan. Pero wala. Yung hukbo niya, 12 lang, nabawasan pa ng isa. Kaya ang inaasahan sana nila ay isang leader na makakapagbigay sa kanila ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. Yun ang kanilang inaasahan. At katulad ng marami na hindi nakakaintindi doon sa tunay na layunin kung bakit pumunta ang Mesiyas dito, ang iniisip talaga nila, si Jesus sana ang makakapagligtas sa kanila sa kanilang mga problema dito sa mundo. Ang hindi nila naintindihan na si Jesus ay pumunta rito sa mundo ay upang iligtas ang kanilang kaluluwa mula sa impyerno. Hindi para iresolba ang kanilang mga problema dito sa mundo, kundi iligtas ang kaluluwa mula sa impyerno. Alam niyo, malaki ang pagkakaiba na sasabihin mong ikaw ay nagtitiwala sa iyong tagapagligtas mula doon sa sinasabi mong ako ay umaasa na mapatunayan ni Jesus na siya nga ang tagapagligtas ko. Malaki ang pagkakaiba nun. Kapag ikaw ay umaasa na patutunayan niya na siya ay ang tagapagligtas, ibig sabihin, hindi mo pa naiintindihan kung sino talaga ang Haring Mesiyas. At yun ang nangyayari dito sa dalawang disipulo na yun. Kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Dahil wala silang kakayanan, una, kakayanan na makilala si Jesus. Hindi nila alam na all along habang naglalakad sila, naglalakbay sila, si Jesus ang kausap nila. Pangalawa, hindi rin nila maintindihan yung libingan ni Jesus na wala ng laman. Hindi nila maintindihan yun. Kaya kung titignan natin yung Lucas 24 pa rin, atras tayo ng konti, simula verse 1 at verse 6. Ito yung narinig nilang balita tungkol kay Jesus na nawala doon sa libingan, yung kanyang katawan. Ang sabi rito, sa unang araw ng Sanlinggo, maagang-maaga pa sila ay pumunta sa libingan. Dala nila ang mga pabango at mga pamahid na inihanda nila at ang ilan pang mga babae. Ngunit nasumpungan nila ang bato na naigulong na mula sa libingan. Nang sila ay pumasok, hindi nila nakita ang katawan ni Jesus. At nangyari na naguluhan sila patungkol dito. At narito, 2 lalaki na ang kasuotan ay nagniningning ang tumayo sa tabi nila. Sila ay napuno ng takot at iniyuko nila ang kanilang mga ulo sa lupa. Sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ninyo hinahanap sa mga patay ang buhay? Wala siya rito, ngunit siya ay bumangon na. Alalahanin ninyo kung papaano niya sinabi sa inyo nang siya ay nasa Galilea pa. Alam niyo, itong balita na ito, natanggap nila, hindi pa nagtatagal bago sila umalis ng Jerusalem, bago sila pumunta ng Emmaus. Narinig nilang itong balita na ito mula doon sa mga babae na pumunta doon sa libingan na hindi nakita yung katawan ni Jesus, bagko sila ay sinalubong ng 2 anghel na nasa human form, no, na nagkatawang tao. At ang sinabi nitong mga anghel na ito, bakit nyo hinahanap sa mga patay ang buhay? Di ba? Sabi niya, wala na siya rito. Siya ay bumangon na. He is risen. Si Jesus ay nabuhay ng muli. Ngunit kahit narinig na nila itong balita na to, sila ba ay nagalak o nasiyahan? Hindi. Malungkot pa rin sila. Bakit?
hindi nila maintindihan ang kabuluhan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Para silang si Tomas, o yung tinatawag nating doubting Thomas. Di ba ang sabi ni Thomas, kahit narinig na niya doon sa mga kasama niyang mga apostol na nakita na nila si Jesus na nabuhay muli, sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko naidudot-dot yung daliri ko doon sa sugat ni Jesus. Ganyan ang nangyayari dito sa dalawang ito. Hindi nila maintindihan ang kabuluhan ng muling pagkabuhay ni Jesus. At yun ang kadahilanan, itong ating susunod na punto ay napaka-importante sa mga tunay na hinirang ng Diyos. Makikita natin ang importansya ng tamang katuruan mula sa Biblia. Alam nyo, marami sa atin dito, kung hindi man lahat tayo dito, katulad ng mga disipulo ni Jesus dito, na doon sa kanilang tinatawag nating growing stage, yung sila ay nagmamature or simula pa lang nagmamature, hindi mo pwedeng bigyan na lang parati ng gatas. Kailangan bigyan mo na rin ng solid na pagkain, di ba? Kailangan turuan mo na rin ng mga tamang katuruan na nanggagaling sa Biblia para sila lumakas, para sila ay lumago. At yan ang kailangan ng bawat Kristiyano. At makikita natin yan dito sa ating pangalawang punto, sa pusong nagtatanong. Sabi ni Jesus sa kanila, verse 25, kayo ay mga hindi nakakaunawa at hindi makapaniwala agad sa lahat ng mga sinabi ng mga propeta. Hindi ba kinakailangang dumanas ang Mesiyas ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Ipinaliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga kasulatan ang mga bagay patungkol sa kanyang sarili. Ipinaliwanag niya ito simula sa aklat ni Moises hanggang sa aklat ng lahat ng mga propeta. Alam nyo, kaya hindi sila makapaniwala agad ay hindi dahil sa hindi sila naniniwala. Kaya hindi sila makapaniwala agad ay dahil hindi nila ito maunawaan. Kaya sila nawalan ng pag-asa ay dahil hindi sila hindi naniniwala, ay dahil sa hindi sila hindi naniniwala. Ito ay sa kadahilan ng hindi nila ito maunawaan pa. At dahil hindi nila maunawaan, kinailangan ngayon ni Jesus na ipaliwanag ito sa kanila. At ang pagpapaliwanag niya ay ano? Ipinaliwanag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kasulatan. He preached about himself from the scriptures. At kung titignan natin muli ang verse 27, ang sabi rito, ipinaliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga kasulatan ang mga bagay patungkol sa kanyang sarili. Ipinaliwanag niya ito simula sa aklat ni Moises hanggang sa aklat ng lahat ng mga propeta. Alam niyo ba kung ilang propesiya ang ibinanggit sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas? Alam niyo ba kung ilan? Ito ay 365 propesiya na nagbabanggit tungkol sa Haring Mesiyas. At ang bawat propesiya na yon ay tinupad ni Jesus. Walang palya. At yan lahat ay nakalagay saan? Sa bagong tipan. Makikita nyo lahat yan. Every single one of them, to the dot, na-fulfill ito ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung iisa-isahin ko yung propesiya na yan, kukulangin ang 1 linggo siguro ng pag-aaral niyan sa dami ng propesiya patungkol dito sa ating Panginoong Jesus. At dito nakita ni Jesus na ang kanilang mga puso ay nagtatanong, na nagsasaliksik, gustong malaman kung ano ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito sa nangyari. Ilang oras pa lamang ang nagdaraan o ilang araw pa lamang ang nagdaraan. Dahil sariwa pa sa kanilang mga isip na si Jesus
ay namatay at naipako sa krus. Kaya gusto nilang malaman. Kaya ang ginawa ni Jesus, simula kay Moises hanggang sa lahat ng propeta ay inihayag niya. Ipinangaral niya mula sa kasulatan ang patungkol sa kanyang sarili. He preached about himself. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. At ihahayag ko sa inyo ngayon ang isang talata or isang chapter, kapitulo sa Isaiah na naniniwala ako, binanggit ito ni Jesus habang sila ay naglalakbay patungong Emmaus. Dahil dito makikita natin, hindi lang yung buhay, hindi lang yung kamatayan, kundi ang kaluwalhatian din ng ating Panginoong Jesus. Sa Isaiah chapter 53, verses 1 to 12. Ang sabi rito, sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan, siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng Kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi. Pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aaring ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami, at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Verse 12, kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at kanyang hahatiin ang samsam ng nakasama ng malakas, sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang nakasama ng mga mananalangsang. Gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Dito makikita natin ang propesiya patungkol doon sa Mesiyas. Kung paano siya tinrato ng mga tao, kung ano ang naging itsura niya sa wikang Tagalog, sa wikang Ingles nga, yung kapanglawan, ang sabi rito sa wikang Ingles is a man of sorrows. Ang anyo niya nung kapanglawan, he is a man of sorrows. Ang sabi pa nga rito, he was pierced through our transgressions. Kaya siya pinatay, kaya siya nagdusa, kaya siya ipinako sa krus ay dahil sa ating mga kasalanan. At yung kamatayang iyon, yung pagdurusang iyon, ang naging kabayaran
para mapahupa ang galit ng Diyos sa sangkatauhan. Yun ang naging kabayaran para ma-appease si God. Sa wikang Ingles, yun yung propitiation. Yun ang naging kabayaran para hindi na magalit ang Diyos sa sangkatauhan. Alam ni Jesus na mangyayari sa kanya yan. Alam niya na siya ay magdurusa. Alam niya ang bawat detalye na dadaanan niya. Hindi siya umatras, hindi siya sumuko. Bagkus ay isinaalang-alang niya tayong lahat. Kaya willing siya na ibinigay ang kanyang sarili para tayo ay maligtas. Kaya nga ito ang sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Sabi niya si Jesus daw ay nagkatawang tao na nasa anyo ng isang alipin, na siya ay nagpakumbaba na sumunod sa kalooban ng kanyang ama hanggang sa punto ng kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sinunod niya ang kalooban ng ama. Sa anong kadahilanan? Para sa ating kapakanan. Para tayo ay maligtas mula sa kapahamakan. Kaya nga sinabi ni Jesus sa verse 26, hindi ba kinakailangang dumanas ang Mesiyas ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Hindi ba itong mga disipulo ni Jesus hindi maintindihan kung bakit kailangan magdusa si Jesus at kailangang ipako sa krus at kailangang mamatay? Ano ang sagot ni Jesus sa kanila? Hindi ba kinakailangang dumanas ang Mesiyas ng mga bagay na ito? Kailangan ipaliwanag ito ni Jesus at ipinaliwanag nga niya na kailangan niyang magdusa bago siya makapasok sa kanyang kaluwalhatian. Sa wikang Ingles, Jesus had to be first humiliated before He could be exalted and eventually be glorified. Yan ang proseso na kailangan danasin ng ating Panginoong Jesus. At yan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay si Jesus namatay, nagdusa, namatay sa krus ng Kalbaryo, at sa pangatlong araw ay nabuhay na muli. Yan ang Ebanghelyo na nakaliligtas. Ang Ebanghelyo na nakaliligtas ay parating ipinapakita ang pagdurusa, ang paghihirap, ang pagkamatay at ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ang tunay na Ebanghelyo para doon sa mga taong naniniwala kay Kristo Jesus ay magsisisi. Yun ang gagawin ng tunay na Ebanghelyo sa buhay ng isang taong nagtitiwala kay Jesus. Siya ay magsisisi at tatalikod sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga kung ikaw ay naniniwala doon sa tunay na Ebanghelyo, may pangako si Jesus sa ating lahat. At ano ang pangako na yon? Na ikaw din, katulad ng kanyang pagdurusa, ay magdurusa sa ngalan ng kanyang pangalan. Sa ngalan niya. Ito ay naintindihan ni Pablo. Kaya binanggit niya sa Filipos chapter 3, verse 7 to 10, ang sabi niya rito, subalit anumang mga bagay na kapakinabangan sa akin, ang mga iyon ay itinuturing kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo, sa katunayan, itinuturing kong kalugihan ang lahat ng bagay para sa napakadakilang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya, tinanggap ko ang pagkalugi sa lahat ng bagay at itinuring kong dumi ang lahat ng mga ito. Makamtan ko lamang si Kristo. Sa ganoon ay masumpungan sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng sarili kong katuwiran na ayon sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang katuwiran na mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikipag-isa sa kanyang mga paghihirap, upang matulad ako sa kanya sa kanyang kamatayan.
Ano ang sabi rito ni Pablo? Itinuring daw niyang kalugihan o basura ang lahat ng kanyang ari-arian. Kung ano man ang kanyang nakamit dito sa mundo, para sa kanya, ito ay kalugihan, ito ay basura. Makilala lamang niya ang Panginoong Jesus. At ang pagkakakilala kay Jesus at malaman din ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay o maranas mo ang kanyang muling pagkabuhay ay kung ikaw ay makikiisa sa kanyang pagdurusa. Yun ang sinasabi ni Pablo dito sa verse 10. Kung ikaw ay makikiisa sa kanyang paghihirap, matulad sa kanyang kamatayan. Hindi madali. Hindi rin mahirap. Bakit? Imposible kung wala ang banal na Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo magagawa yan. Naalala niyo pa ba yung mensahe doon sa unang Pedro patungkol sa pagdurusa? Tingnan natin sa unang Pedro chapter 4 verse 13. Napakinggan na natin ito a few Sundays ago. Ang sabi rito sa verse 13, Magalak kayo na kayo ay naging bahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian, labis kayong magagalak. Mga kapatid, ang tunay na ebanghelyo ay hindi tungkol sa health, wealth, and prosperity. Kung titignan ninyo, ang tunay na ebanghelyo, ang parating pinag-uusapan diyan ay ano? Ang pagdurusa na dinanas ni Jesucristo. Ang pagdurusa na dinanas ng mga apostol. Ang pagdurusa na dinanas ng mga sinaunang Kristiyano. At ang pagdurusa na dinaranas ng mga Kristiyano ngayon. It is never about health, wealth, and prosperity. Ang tunay na ebanghelyo ay nagdadala doon sa mga mananampalataya sa tunay na pagsisisi. Tayo ay idinadala o ginagabay doon sa tunay na pagsisisi, sa tunay na pagtalikod sa kasalanan. Ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagresolba ng problema mo sa pera o problema mo sa asawa mo o sa anak mo o kung ano man problema mo sa buhay. Hindi yan ang tunay na ebanghelyo. Ang tunay na ebanghelyo, yung nga lang pala, yung mga problema natin sa pera, sa asawa, sa anak, kadalasan din yan, galing yan sa pagsuway natin sa utos ng Diyos. Tama ba? Dahil ang tunay na ebanghelyo, alam nyo, ang tunay na ebanghelyo ay imbitasyon sa mga anak ng Diyos na tularan si Jesus sa kanyang pagdurusa. Yun ang tunay na ebanghelyo. Dahil ang gantimpala na makakamit natin, yung tunay na gantimpala ay hindi dito sa mundo. Saan natin makakamit yun? Doon sa kaharian niya pag siya ay atin ng makakasama. Yung dito, kung ano man meron tayo ngayon, kung saan tayo dinala ng ating Panginoon, pagkasyahin natin. Dahil doon tayo dinala. Merong iba, sobrang dami, merong iba, sobrang konti, merong iba, nasa gitna, merong iba, hindi nila alam kung nasan sila. Yun, problema yun. What I'm saying is, yun ang tunay na ebanghelyo. Kasi ang mga bulaang mangangaral, ano ang kanilang ipinapangaral parati? Gusto nyo ba ng pagpapala? Gusto nyo ba ng kagalingan sa inyong karamdaman? Gusto nyo bang lumago ang inyong negosyo? O magbigay kayo sa iglesia. Magbigay kayo sa iglesia para kay Jesus. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Si Pedro, siya ay nakikiisa doon sa pagdurusa ni Jesus. At meron siyang inaasam-asam na mangyayari sa kanya.
At yan din ang ating aasahan. Sa unang Pedro chapter 5 verse 1, ito ang sabi ni Pedro. Ang mga matanda na nasa inyo ay pinagtatagubilinan ko bilang isa ring matanda na nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at bilang kabahagi rin ng kaluwalhatiang ihahayag. Yan ang dapat nating asahan. Yan ang dapat natin asam-asamin. Yung darating na kaluwalhatian. Parating pa lamang. Kaya kung meron sinabi sa inyo na pag matatanggap nyo yan, kapag tinanggap nyo si Jesucristo, delikado yon. Kasi ayon sa Biblia, ang kaluwalhatiang yun ay darating pa lamang. At mangyayari yan kung kasama na natin ang ating Panginoong Hesus sa Kanyang kaharian. Pero hanggat tayo ay nandirito, ayon kay Pablo, dapat ay makiisa tayo kay Hesus sa Kanyang paghihirap. Maging katulad tayo hanggang sa Kanyang kamatayan. Katulad ng sinabi ko, ito ay hindi madali. Hindi rin mahirap, kundi imposible. Kaya kailangan nating umasa sa Kanyang banal na Espiritu. Alam niyo yung ganitong klaseng mensahe, hindi mo yan maririnig sa mga tinatawag nating seeker-friendly na churches. Itong mga preachers na ito, na modern day preachers, kadalasan ang ipinahayag lang nila parate kaginhawaan kung paano mareresolba ang problema mo kapag ikaw ay lumapit kay Jesus. Alam naman nila na ang tunay na problema ng tao ay kasalanan. Wala nang iba, di ba? Kasalanan. Kung ano man yung problema dinaranas mo rito ngayon sa mundo, kadalasan ay galing din yan sa kasalanan mo. Kaya ka nagdurusa. Kung hindi man, maaari nga ito ay pagsubok. Pero hindi ibig sabihin ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. Pero kadalasan ang ipinapangaral nila ay pagpapala, abounding grace, prosperity, etc., etc. Kaya bilang inyong pastol, kailangan ko kayong bigyan ng paalala tungkol sa panganib na ito. Dahil masigasig sila. Masigasig na nangangalap ng miyembro. Para sa kanila, ang Biblia, hindi lang ito yung pwede mong kunan ng katotohanan. Pwede rin sa ibang paraan. Pwedeng sa panaginip, o sa isang vision, o mula sa isang pader, lilitaw si Jesus. May mga ganong katuruan na alam natin ay delikado, mapanganib. Kaya madalas makikita ninyo na may mga ino-ordain na babaeng pastor or elder or leader sa isang church. Alam nyo, dahil hindi sila naniniwala na ang Biblia lamang ang pwede mong kunan ng katotohanan. Para sa kanila, ang Biblia ay hindi lang black and white. Para sa kanila, black and white and gray. Kasi pag black and white, pag black kasalanan, pag white hindi kasalanan. Meron pa silang gray. Yung gray, pag hindi nila maintindihan, gray yan. Pwedeng kasalanan, pwedeng hindi. Depende sa pagkakaintindi mo. Delikado yun. Yun ang mapanganib. Kaya nagkakaroon ng konsekwensya. No? Parati sinasabi nila, huwag nating ilagay ang Diyos sa isang kahon. Pero pag inilabas mo na ang Diyos doon sa kahon na yon na tinatawag nating Biblia, doon parating nagkakaroon ng pagkakamali. Di ba? Katulad, yun nga, yung babaeng pastor. Ano ba ang pinakaunang qualification sa 1 Timothy chapter 3 para sa isang elder or overseer? Ang nakalagay doon, he must be a one-woman man. It is a man. Lalaki. Paano na mo i-apply ito ngayon sa babae? Meron ng isang nakakalungkot na balita na nakalap ko last year. Alam niyo ba yung PC USA?
Ito yung Presbyterian Church of USA. No, itong iglesia na to ay mahigit 100 taon na. Parang 125 years na yata in existence. They started very faithful, no? Pero ngayon, alam nyo, last year naglabas sila ng announcement na isang decree mula sa kanilang mga elders na sinasabi nila na yung kanilang mga ministro ay pwede nang magkasal ng parehong lalaki o parehong babae. Hindi lang dahil sa ito ay naging legal na sa kanilang bansa sa Amerika, kundi dahil nung 2011 meron silang na-ordain na isang openly homosexual man into the pastoral ministry. Inordain nila na maging isang pastor or pastor sa kanilang iglesia. Paano nangyari yun? Mas matindi pa yan, di ba? Hindi lang babae, ngayon pati bakla. Pwede na. Saan nagsimula yung pagkakamali? Alam niyo, nagsimula yan sa maliit na pagkakamali. At habang lumalayo, yung degree ng pagkakamaling yun ay palaki ng palaki. Kaya umabot na sila sa ganito. Last Sunday, inumpisa na natin yung 2 Peter, di ba? Pinreach ni Brother Butch. Alam niyo itong 2 Peter, umpisa na naman yan na makakaharap natin yung mga tinatawag natin apostate teachers or preachers and their teachings, no? Makakabanggaan na naman natin yan. At yan ang isang bagay na minsan kinakatakutan ko rin, no? Kasi makakapagsalita ka ng mga masasakit na bagay, pero ito ay galing sa salita ng Diyos. Naalala ko nga nung isa sa mga meeting namin dun sa elders meeting, nung binanggit ko nga yun, ang sabi ni Pastor Dennis sa aming lahat, ano ba yan? Nasusyoke na naman ba kayo? Alam niyo ba yung syoke? Oo. Nababakla na naman daw ba kami? Ayun, natuloy yung 2 Peter natin. Kasi yung 2 Peter, ano yan parang yun yung prequel ng Jude. Kung naalala niyo yung pinag-aralan natin na Jude. Now, pumunta na tayo dun sa ating pinakahuling punto. Yung pusong nag-aalab. Sa verse 28 hanggang 32. Ang sabi rito, sila ay papalapit na sa kanilang pupuntahan at siya ay waring pupunta pa sa malayo. Siya ay pinilit nila at sinabi, manatili ka na muna sa amin sapagkat gumagabi na at patapos na ang araw. At siya ay pumasok upang manatiling kasama nila. At nangyari na sa kanyang pagdulog sa hapagkainan na kasama nila, kinuha niya ang tinapay at pinagpala. Pagkaputol niya nito, ibinigay niya ito sa kanila. At nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. At siya ay naglaho mula sa kanila. Sinabi nila sa isa't isa, hindi ba nag-aalab ang ating mga puso habang kinakausap niya tayo sa daan? Hindi ba nag-aalab ito habang ipinapaliwanag niya sa atin ang mga kasulatan? Kung sakali, matanong ko nga kayo, kung sakali, si Jesus ang nakatayo rito at siya ang nangangaral sa ating lahat, hindi ba't mag-aalab din ang inyong mga puso? Katulad ng nangyari dito sa 2 disipulo ni Jesucristo. Naalala ko nga nung pumunta kami nila Pastor EJ at ni Brother Peter Martin doon sa Shepherd's Conference noong 2011 sa Amerika. Nung first time kong nakitang nagsalita si Pastor John MacArthur, sabi ni Brother Peter, sabi ni Pedro, ang itsura ko raw para daw akong na-starstruck. Na lumaki daw yung mata ko at saka nakanganga daw ako, ganyan daw. Sabi ko, sino ba naman ang hindi mapapanganga? Biro mo, for the first time, makita mo yung isa sa pinakamagaling na mga ngaral ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon, makita mo ng harap-harapan. Sabi ko, buti nga, hindi ako umiyak Pinigilan ko na lang kundi, kantsaw talo ako sigurado John MacArthur pa lang yun. Paano pa
kung ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Kaya siguro parating sinasabi ni Pastor EJ na gusto na niyang umuwi eh. Kasi nga gusto na niyang makita si Jesus ng harap-harapan. Which I think all of us would want that to happen, di ba? As soon as possible. At yan ang nangyari kay Cleopas at dun sa kanyang kasama. Sabi nga rito, si Jesus daw ay akmang pupunta pa sa malayo, pero dahil nga itong dalawang disipulo ni Jesus ay naliwanagan dun sa pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kasulatan, ang gusto nitong mga disipulo na to, manatili pa siya dun sa kanilang titirhan. Diba? Inimbitahan siya, gabi na, dito ka na magpahinga. Pinaunlakan naman ni Jesus yung kanilang imbitasyon. At nung sila ay nandun na sa lamesa, anong ginawa ni Jesus? Kinuha niya ang tinapay, at ito ay kanyang pinagpala, pinaghati-hati at ibinigay sa bawat isa. Nung ginawa niya ito, anong nangyari dito sa dalawang disipulo? Namulat ang kanilang mga mata. Siguro all the while nakapikit sila. Hindi. Namulat. Ibig sabihin, nakilala na nila si Jesus. Nung nakilala na nila si Jesus, anong nangyari? Biglang nawala na parang bula si Jesus. At ano ang sinabi nila sa isa't isa? Sabi nila, hindi ba nag-aalab ang ating mga puso habang kinakausap niya tayo sa daan? Hindi ba nag-aalab ito habang ipinaliliwanag niya sa atin ang mga kasulatan? Ito ang mangyayari sa bawat nilalang na tunay na makakakilala kay Jesus, na siyang may dala ng tunay na ebanghelyo. Magkakaroon ka na ngayon ng pagkauhaw sa kanyang salita. At ito ang nakakapagbigay alab sa inyong mga puso, na maintindihan nyo ang kanyang katotohanan, ang kanyang salita. Ito yung madalas na sinasabi ni Pastor EJ na aha moment. Yung aha, naintindihan ko na. At pag naintindihan mo na ang salita ng Diyos, alam nyo ano ang natural reaction pa natin? Lalo pa tayong nagkakaroon ng uhaw at lalo mo pang gustong alamin ang salita ng Diyos. Di ba? Siguro kung pwede lang tayong mag-sermon ng 5 oras dito, gugustuhin nyo di ba? Tama ba ako o hindi? Parang iilan lang nagsabing tama. Karamihan ayaw ng 5 oras. 4 na oras, pwede? Joke. No? Buti nga ako para kadalasan mga 45 minutes to 50 minutes lang, di ba? Si Pastor EJ, sama ng tingin sa akin. 1 oras mahigit. No? Pero punong-puno naman ng katotohanan. Mga kapatid ko, ngayon, namumulat tayo doon sa salita ng Diyos. Naiintindihan natin. Nagkaroon na ng kabuluhan. Yung kamatayan, yung pagdurusa, yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ano na ang ating gagawin? Tatahimik na lang ba tayo? Hindi ba dahil naiintindihan natin ito, ay lalo tayong magkakaroon ng uhaw na pag-aralan ang kanyang salita, na magkakaroon tayo ng motivation para lalong ipalaganap ang kanyang salita. At kung magkaroon din tayo ng kakayanan at katatagan na pwede natin ring ipagtanggol ang katotohanan, ang ating pananampalataya, lalo na sa panahon na ngayon, na kung saan ay napakaraming mga huwad na mga ngaral ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, sa ating pagtatapos, at bago nating tawagin si Kuya Butch para sa ating Lord's Supper, may Lord's Supper tayo rito. No? Isipin natin itong ating napag-aralan sa hapong ito. Inilatag na ni Jesus ang kanyang halimbawa. Ipinakita na niya sa atin. Nakita natin ang kanyang pagdurusa. Pinakita niya ang halimbawa na ang expectation niya, ang bawat isa sa atin ay susunod din sa kanya. Lahat ng iyan ay nakasaad sa Biblia. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang mensahe ay iisa. Ang ebanghelyo ay iisa.
At yan ay ang daan patungo sa langit ay sa pamamagitan lamang ni Jesus. Siya na nagdusa, siya na namatay at naipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling binuhay. Siya lamang ang tanging pwedeng magligtas sa atin. At iyan ang Ebanghelyo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita sa katotohanan ng aming narinig. Naway hindi ito manatili lang sa aming mga isipan, kundi sana ito ay umabot sa aming mga puso at aming maisabuhay. Salamat sa sakripisyo na inyong ginawa 2,000 taon nang nakakaraan. Salamat po at aming naintindihan ang kabuluhan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Haring Mesiyas. Sana ito ay hindi maging isang katotohanan na alam lang namin sa aming mga isip. Sana nga ito ay makita ng mga taong aming nakakasalamuha na buhay nga si Jesus sa aming mga buhay. Salamat po muli, Panginoon. Naway pagpalain niyo po sana ang bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Thank you, Pastor George. Ngayon pong hapon,